Ang karugtong ng nakaraan, napatingala ang mga asasin na nakamask nang makita nila ang lalaki na tumalon mula sa taas ng gusali, na animo isang anghel, dahil may bahagyang liwanag ito na nakasisilaw. At sinabi, ang lalaking yun, sino ba yan? Sinabi ng isang sundalo, barilin niyo siya. Ito ay 3 milyon ang alok, isang misyon upang kolektahin ang buhay ng anak na babae na Sicilian na mafia boss, at mga miyembro ng kanilang organisasyon. Sigaw muli ng lalaki, barilin silang lahat, bilisan niyo barilin niyo na sila. Agad naman pinaputukan ito tila ba nagkislapan na parang kidlat ang putok ng mga baril. At ang kondisyon para sa utos na ito, ay mabilis na pagsupil sa loob ng 30 minuto, at ibigay ang mga bangkay. Pinaputukan ng lalaki ang ating bida, at muling sinabi, ang 3 milyon ang pinakamalaki sa mga hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. At ito ang perpektong tiyempo para sa isang pagkakataon na magpapabago ng magaan kong buhay. Ngunit, sino ka? Ano ba ang problema ng lalaking ito? Bakit hindi siya tinatamaan? At saka sino ka ba para harangan ang daanan ko? Sunod-sunod ang pagbaril ng mga asasin, mabilis na tila kidlat na nakakaiwas ang ating bida. Agad nagulat ang lalaki nang makita niya sa harapan niya, ang ating bida. Agad itong napasigaw, at sinabi, baliw ka, lalong tumawa ang ating bida, tila ba na umeko ng tumawa ito ng pahalakak, at sinabi, hindi dapat naglalaro ang mga bata ng mga mapanganib na laruan. At mapang-asar itong humalakhak, sinabi ng lalaki, sa gamit nilang walkie-talkie, pangsamantala na putol ang komunikasyon ng ika-4. Agad tumahimik pangsamantala ang kadiliman ng gabi. Nagtipon ang mga asasin sa isang tabi, panay ang kasa ng kanilang mga baril. Dahan-dahan sila humakbang matapos ay nagsabay-sabay silang nagpaputok ng baril. Tila ba nagkaroon ng pangsamantalang liwanag dahil sa mga pagsabog na nag-aapoy na bala ng baril. Agad nawasak ang mga silid ng hotel, nagulat pa ang babae, at ang mga tauhan nito nang mawasak sa pagsabog ang tila kinatatayuan nitong silid. Agad na sumigaw ang negrong lalaki at sinabi, Miss, ito ay napakadelikado. Agad na sinabi ng babae, ano ba ang pinagsasabi mo? Ako ang anak ni Pietro, pagyayabang pa ng babae. Galit na sinabi naman ng isang babae, na may hawak ng baril, ang mga walang hiya na ito. Kilala ba nila kung sino ako, paano sila nang ahas ng walang takot? Sinabi naman ng isang babae, sa kanyang kanang kamay na negro, sino ba kasi ang mga lintik na yan? Ang Ndrangheta ba yan? Sinabi ng negro, hindi. Sila ay mga hitman, agad nagulat ang dalawang babae. At sabay binigkas sa kanilang isipan, hitman, mula sa likuran ng babae, bumukas ang likod ng van, agad may boses na nagsalita, at sinabi, nito sa mga lalaking mga hitman, nasaan si boss? Agad na lumingon ang dalawang babae sa kanilang likuran, nakita nila si Director Han na may hawak na armor na kapag inumpisahan bumaril ay walang tigil itong paputok at pare-pareho mamamatay. Sinabi muli ni Director Han, ang ibig kong sabihin, ang boss ko. Sinabi ng dalawang babae, ikaw, agad na tigilan ang mga hitman, sa nakitang armor ni Director Han. Agad na sumigaw ito, yumuko kayo, tila ba natakot ang ibang hitman, may isang hitman na bumaril. Ngunit agad itong pinaputukan sa ulo. Talsik ang dugo nito, matapos ay isinunod naman ang dalawa. Na agad din tinamaan, patuloy na bumabaril ng sunod-sunod si Director Han, pasiga pa na sinabi nito, Boss, naririnig mo ba ang boses ko? Patuloy itong bumabaril habang nasa baba ng sasakyan ang mga tao ng ating bida, agad na tinamaan ang mga hitman. Patuloy na kaluhod ang mga tao ng ating bida na kaposisyon nito at patuloy itong bumabaril. Sa bawat labas ng mga bala nito ay tumatagos ito sa mga ulo ng mga hitman. Hanggang sa tila ba umulan na ng mga dugo, hanggang sa tumigil ang mga putukan. Maya-maya pa ay may humakbang sa gitna ng mga nagkalat na dugo. Maririnig ang Sadyatsit sa pagtapak ng kanyang paa sa dugo. May hawak itong sibat at sinabi, tapos na ba ang lahat? Tila ba nabigla ang dalawang babae, maging si Director Han, ay agad nabigla, nagtaka pa ang mga ito. Nang makita nila ang ating bida, sinabi ng isang babae, Daniel, maging ang isang babae, ay nagtataka at hindi makapaniwala at sinabi, hindi, paano nangyari ito? At sinabi sa kanyang isipan, natitiyak ko na nakahubad siya, kanina, ngunit, paano?
Sinabi ng ating bida habang ito ay nakatayo, habang hawak ang sibat, gusto ko ang mga party sa lugar na ito, at medyo matitindi sila. Nang makita ni Direktor Han, ang ating bida na kanyang boss, agad na napaluha ito, namula ang mukha nito at umagos ang kanyang mga luha at sinabi, "Boss." Samantala, sa labas, sa ilalim ng liwanag na bilog na buwan. Sa di kalayuan sa ating bida, habang nasa loob ang lalaki na nakasakay sa loob ng nakahintong kotse. Sinabi ng lalaki, sa wakas, ay tumigil na ang putukan ng baril, sayang naman ang pera. Bagaman, tila nananatili tayo sa limitasyon ng oras. Ginamit ko ito dahil nakakatipid ako sa kanila. Pero ang mga Tsino ay hindi maasahang, sinabi ng isang lalaki na nasa loob din ng kotse habang nakangisi, walang mas sisirap pa sa pagkalansing para sa murang pagtatrabaho. Problema nga yan, walang bagay sa mundong ito, na mura at maayos. Mula sa maulap at mapusyaw na liwanag ng buwan, makikita ang mga nagkalat na bangkay. Mga sabog ang ulo o bahagi ng katawan, mga dugo na nagkalat na umagos sa kung saan. Kasalukuyan nakahinto ang tila ba na nakapila ng mga sasakyan. Habang kalat ang mga bangkay sa kahabaan ng kalsada, sinabi ng nasa loob ng sasakyan sa loob ng isang limousine. Putik, may mga bangkay na nakakalat sa kung saan-saan. Sinabi ng kausap nito, kolektahin silang lahat ng mabilis. Agad na tumugon ang mga tauhan nito na nasa loob ng kotse, at sinabi, "Opo, sir." Maya-maya pa ay bumaba ng sasakyan ang sakay ng limousine. Ngumisi ito, at sinabi, "Malamig ang panahon ngayon." Matapos ay nag-utos ito sa kanyang tauhan, at sinabi, "Hanapin niyo ang anak na babae ni Pietro, siya ay blonde, kaya madali niyo siyang makikita." Matapos ay tumingin ito sa mga bangkay upang hanapin ang hinahanap. Maya-maya ay sumigaw ito at sinabi, "Ang lahat, hanapin ang bangkay ng babaeng blonde." Agad na tumugon ang kanyang tauhan, at sinabi, "Opo sir." Mula naman sa likod ng lalaking nag-utos, humakbang ang mga paa ng ating bida, palapit sa kanya, matapos ay sinabi ng ating bida, "Hoy! Bakit hindi niyo ibaba lahat ang mga baril niyo?" Agad na bigla ang lalaking si Leonardo Sacco, matapos ay lumingon ito sa ating bida, at galit na sinabi, "Ikaw." Agad na paatras ito sa nakita, at sinabi, "Ha, ano ang mga ito?" Nakatutok sa kanila ang mga hawak na baril ng tauhan ng ating bida, sinabi ng ating bida, "Ikaw ba ang nagplano ng handaan mamayang gabi?" Agad nagulat na sinabi ng lalaking si Leonardo Sacco, "Ano ka mo? Sino ka ba?" Binalik ng ating bida ang tanong at sinabi, "At sino ka naman?" Sinabi ng lalaki na may kayabangang at sinabi, "Ako. Ako lang naman ang pinuno ng arena na naglilingkod sa dakilang Alfredo Pietro ng Ndrangheta, at ako si Leonardo Sacco." Agad natawa ang ating bida, at sinabi, "Ganoon ba, kung ganoon gangster ka rin pala." Galit na sinabi ni Leonardo Sacco, "Anong pinagsasabi mo?" Sinabi ng ating bida ng mapang asar, "Mayroon kang tato di ba? Na parang lumilipad na dragon sa likod mo, at ano, para ipakita sa mga tao." Suminghap ito, at sinabi niya sa isipan, "Lintik, paano niya nalaman yon?" Matapos ay sumigaw ng mapang asar ang ating bida, at sinabi, "Tama ako di ba? Ikaw ay isa sa pangatlong gangster na walang hiya." Tila ba na insulto ang lalaking si Leonardo Sacco, nagdikit ang ngipin nito at sinabi, "Ikaw." Agad naman sumingit sa usapan si Director Han, at sinabi, "Hoy! Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng boss ko?" Sinabi naman ng babaeng katabi ni Director Han, na may hawak na baril, "Daniel, hindi mo dapat hinahawakan ang mga ganyan klase ng mafia." Matapos ay itinutok nito ang hawak na baril sabay putok nito. Napaijak ang lalaki nang tinamaan ito ng baril sa hita. Sinabi ni Berta Scotty, "Huling warning ko, kung sino man ang magbababa ng baril ngayon din, at maaaring maiwasan ang ganitong kapalaran." Agad na pasigaw ng malakas ang lalaki, nang maramdaman niya ang matinding sakit, dulot ng tama ng bala ng baril. Muling sinabi ni Berta Scotty, ngumisi ito at sinabi, "Maaaring maiwasan niyo ang ganitong kapalaran. Isipin mo kung anong mangyayari sa pamilya ninyo at kayo ang magbabayad sa mga krimen na ito." At nangangako ako sa ngalan ko na si Berta Scotty, anak ni Camorra. Agad na sumunod ang tauhan ni Leonardo Sacco, at sinabi, "Oo, ibababa namin lahat, ang aming mga baril, ako rin, kami rin."
Muling ngumisi ito at sinabi, bilang mabuting anak ng mafia boss at papunta ng Italy. Tila ba nang inig sa takot ang mga ito, at sinabi, pakiusap patawarin mo na kami ay, humihingi kami ng paumanhin. At siya si Berta Scotti na mayroon pinakamatigas na babae sa kapitbahay, tumingin ang ating bida sa paligid, at sinabi, siguro oras na para mag-impake, ang mga mata ng mga security staff, nakakaranas ng may pagbabago. Nagbago ang mga mata ng mga security staff, na nakakaranas ng kamatayan. At kahit na dating mga special forces sila, hindi nila madaling mahanap ang ganitong uri ng totoong labanan. Mula ngayon, mag-iiba na ang kalidad ng seguridad, maya-maya ay tila wala sa sarili. Humakbang ang ating bida, ngunit natigilan ito sa huminto na sasakyan nang bumaba ang sakay nito. Gulat na sinabi, ha, tilang ingiti, o tila ba iiyak ang nasa sabik na makita ni Vivian ang ating bida, sabay sabi, Daniel, baka sa mukha ng ating bida ang pagkagulat at sinabi, babe. Mabilis na inihakbang ni Vivian ang kanyang mga paa, upang tumakbo, at sinabi sa kanyang isipan, Daniel. Namimiss na kita, namilog ang mata ng ating bida, at hindi makapaniwala, at sinabi, Bibi. Agad na yamakap si Vivian sa ating bida, na puno ng pananabik at pagmamahal, sabay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, na miss kita ng sobra. At habang hawak ng ating bida sa braso ang babae, agad sinabi nito, kay Vivian, ayos ka lang ba, mukhang pamayat ka? Sinabi ni Vivian, nag-diet ako, nitong mga nakaraan araw. Tila naman umuusok ang ilong ng bodyguard ni Vivian na si Edward. Sinabi ng ating bida, talaga ba, sa anong dahilan at nagpapapayat ka? Lalo naman sumimangot si Edward, si Bibi at ako, alam na namin dalawa ang dahilan. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, Tara, pumasok na tayo sa loob, sa tingin ko, ay kailangan ni Bibi, nung mainit na sopas at alak ngayon. Sinabi ni Vivian, gagawin mo ba itong mag-isa, para sa aking Daniel? Sa biglaang pagkikita na tulad nito, ito ay hindi haantong sa isang nakatadhana ng pag-ibig. Sinabi ng ating bida, syempre galing ka sa malayong lugar, kaya natural lang ito. Napahanga naman si Vivian sa loob ng silid, at sinabi, wow, napakaganda naman dito. At bilang dahilan ng pamamaalam, maaaring mukhang medyo hindi maganda ito. Matapos ay nakangiti na sinabi ng ating bida, aalis na ako bukas, sasamahan mo ba ako ngayon? Sabay sabi sa kanyang isipan, o dapat ko bang sabihin sa kanya na para ito sa isang ganap na pamamaalam? Ngumiti si Vivian at sinabi, okay lang ba sayo? Sinabi ng ating bida, syempre naman, magkaibigan tayo, travel buddies. Tara na sa loob, muling umusok ang ilong ni Edward, at sinabi sa kanyang isipan, ang Maniokis na ito, kinabukasan. Habang nasa himpapawid ang eroplano na sinasakyan ng ating bida. Sinabi ni Robert, boss, pasensya ka na, sinabi ng ating bida, ano ang ibig mong sabihin? Habang naghihiwa ito ng steak sa plato, sinabi ni Mr. Robert, nabalitaan ko na mayroon pag-atake ng mafia sa winery, kasalanan ko ang lahat ng yun, sinabi ng ating bida, yun ba? Nako, ito ay nakakatuwa, kaya huwag ka nang mag-alala pa, sabay nguya ng steak. At sa loob ng pribadong jet na pabalik sa Korea. Sinimulan namin ni Robert ang aming pamamahala para sa 2009. Sinabi ng ating bida, ang epekto ng krisis financial sa Asia ay nagsimulang makaapekto ng malaki. Lumilitaw ang mga palatandaan ng isang kilusan upang kumonsumo ng mga produktong lokal na nakabatay sa China. At ang nasyonalismong pang-ekonomiya ay litaw simula sa 2009. Sinabi ni Robert, alam ko ang mga palatandaan na yun sa pamamagitan ng mga ulat ng pagtataya ng ekonomiya. Sinabi ng ating bida, magpapasa ang administrasyon ng mga Obama ng 700 billion panukalang batas sa paggastos sa pananalapi upang sakupin ang mga bangkong Amerikano mula sa pagkabangkarote. Sinabi ni Robert sa kanyang isipan, saan ba talaga sa mundo? Galing ang impormasyon ng aking boss, sinabi ng ating bida, sa ngayon ay ipagpatuloy ang pamumuhunan sa US, gaya ng itinagubilin ko. Bantayan mo rin ang Europa, na bumabagsak na sa bansang silangan ng Europa ay magpapala ng mga singil sa mga bansang kanluran ng Europa, at sa pagbagsak na bansa na Europa. Sinabi ni Robert, oo maghahanda ako para dyan.
Muling sinabi ng ating bida, huwag kang tumigil sa pag-i-invest sa mga umuusbong na pera sa merkado, magiging lubhang kapaki-pakinabang ito. Sinabi ni Robert, tama ka, hindi ka panipaniwala ang kita ng foreign exchange, nakakamangha ang return rate nito. Maya-maya pa tinawag ito ng ating bida, at sinabi, Robert, dapat tayo ay maging tunay na kontrabida sa panahong ito. Ngumiti si Robert at sinabi, simula nang makilala mo ako dati pa, boss, ganoon na ako, isang kontrabida sa Wall Street. Sinabi ng ating bida, ganoon ba, at patuloy mo pa rin pinapalawak ang mga supercomputer, di ba? Sinabi ni Robert, oo, boss, tuloy-tuloy ang pag-i-invest, ayon sa inyong mga utos. Ngunit boss, may itatanong lang sana ako sa iyo. Tumingin ang ating bida at sinabi, sige lang, ano ba yon? Muling ngumiti si Robert at sinabi, nagpaplano ka ba ng isang malaking bagay na mangangailangan ng paggamit ng mga supercomputer? Agad natawa ang ating bida, at sinabi, ha, hindi naman sa ganon, ang gusto ko lang ay magtayo ng isang mining company. Agad na palunok si Robert, na tila ba ito ay hindi makapaniwala, pinagpawisan ito, at sinabi, ano po kamo, isang mining? At sinabi sa kanyang isipan, pagmimina ba, lumipas ang mga araw. Sa korporasyon ng bangko ng HBSC, sa Hong Kong at Shanghai sangay sa Seoul. Agad na bumati ang isang lalaki nang makita nito ang ating bida at sinabi, nako, Mr. Jiang, mabuti naman at nagkita tayong muli. Ngumiti ang ating bida at sinabi, mayroon sana ako gustong hingin pabor sayo, Branch Manager Steve Benson. Agad na sumagot si Steve Benson, at sinabi, isang pabor, sige, libre lang naman ang magtanong. Sinabi ng ating bida, gusto ko sana kumuha ng loan. Agad nagtaka si Steve Benson, at sinabi, ano, isang loan? Sinabi ng ating bida, bakit? Hindi ba maaari yun? Agad na tumugon si Steve Benson, at sinabi, hindi naman sa ganoon yun. Mayroon mga sabi-sabi kung saan-saan, kung gaano ka ka-successful nitong nakaraan araw. Nagtataka lang ako at biglaan ka na lang humihingi ng loan sa panahon nito. Tila naman napaisip ang ating bida, tumingin ito, matapos ay sinabi ni Steve Benson, magkano ba ang kailangan mo? Sinabi ng ating bida, humigit kumulang $1 billion ang kailangan ko. Agad nagulat si Steve Benson, at sinabi, ano, $1 billion? Agad na sinabi ng ating bida nang may pag-uuyam, at sinabi, bakit wala bang pera ang bangko? Namilog ang mata ni Steve Benson, nang may halong pagtataka, pinawisan ito at sinabi, mayroon ka bang collateral? Ngumiti ang ating bida, at sinabi, mayroon akong iba't ibang mga bagay. Mga kumpanya inirerekomenda ni Robert Ryan, at sama-samang bibili ng items, at mga stocks. Tatanggapin mo ba ang mga yon? Sabay tawa nito. Pinagpawisan na sinabayan ng tawa, ni Steve Benson, at sinabi, kailangan muna natin siya lang ipa-access, sana ay maintindihan mo, at oo, tama ka nga, ha. Napakamot ang ating bida sa ulo, at sinabi, hindi madali ang mangutang di ba? At isa lang itong maliit na halaga, tulad ng $1 billion, ha. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, kahit hindi niya ipinapakita, siguradong naguguluhan siya. Hihihi, at eksakto kung ano ang pinunta ko, at ang Hong Kong at Shanghai ang korporasyon ng bangko ang hindi nakikitang punto ng koneksyon sa pagitan ng gabi na nasasakupan ng commander ng grupo na si Li Zhangchang. At mukhang walang masyadong alam si Steven tungkol sa akin, at kahit papaano ay hindi bahagi ng matataas na opisyal. Ngumiti si Steven at sinabi, kung magbibigay ka ng collateral, susuriin ito sa pinakamataas na halaga at isasagawa ang loan. Bahagyang tumayo ang ating bida sa pagkakaupo at sinabi, ganoon ba? Nakakadismaya ito, akala ko ay mas madali na dahil magkakilala na tayo. Agad na bigla si Steven, nang biglang tumayo ang ating bida at sinabi, hindi, aalis ka na ba? Ngumiti ang ating bida at sinabi, kailangan ko rin makipag-ugnayan sa ibang mga bangko, kung gayon hanggang sa muling pagkikita, sinabi ni Steven, gusto ko sanang may libre man lang kita sa isang restaurant. Tumalikod ang ating bida nang may maalala itong sabihin at sinabi, nakalimutan kong sabihin ang isang mahalagang bagay. Agad na sumagot si Steven at sinabi, sige, ano ba yon?
Sinabi ng ating bida, tinanong ako ng kaibigan kong si Ryan tungkol sa mga stocks HSBC, ang sabi niya sa aking isang chip ito, at iniisip niya kung dapat ba siyang bumili. Well, ito ay. Hindi ako sigurado kung ano ang sasabihin niya. Ito kasing kaibigan ko, malawak mag-isip, itong mga nakaraang araw ay napansin niya na nakagastos siya ng humigit kumulang 10 bilyon dolyar nang walang pag-aalinlangan. Tila ba napalunok si Steven, muling sinabi ng ating bida, medyo nahihiya kasi akong humiram ng pera sa pagitan ng mga kaibigan. Bahagyang pinagpawisan si Steven at sinabi, ganoon ba? Matapos ay humakbang ang ating bida, muling sinabi ni Steven, sandali lang Mr. Jiang, kung aalis ka ng ganito. Tatawagan na lang kita sa lalong madaling panahon. Nang makalabas na ang ating bida mula sa gusali ng bangko, sinabi niya sa kanyang isipan, magiging abala ang organisasyon ng European ni Li Zhangchang, para malaman ang layunin ng aking pagbisita dito, at bago pa malaman yun, kakainin ko na ang HSBC. Matapos ay pumasok sa kanyang isipan ang nangyari sa kasalukuyan, ang mga financial na ulat noong 2008 ay lumampas ng higit pa sa inaasahan, sa halip na ang US, China at Europe ang maapektuhan, pinipigilan ito ng China sa Europa sa pamamagitan ng pag-isyo ng pera. At bumabaha na ang salita ng dolyar, euro, at yuan. Umaapo ang pera kung saan-saan, talaga nga na first come first serve. At kailangan kong ihanda ng maayos ang entablado, at pagandahin ang lahat sa isang iglap. Maya-maya pa ay tumunog ang intercom sa opisina ng ating bida. Agad niya pinindot ang button, at sinabi, ano yun? Sumagot ang nasa kabilang linya, Sir, mayroon pong dumating na bisita. Muling sinabi ng ating bida, nakatakdang appointment ba ito? Sumagot ang nasa kabilang linya, at sinabi, hindi po yun. Ang sabi po niya maintindihan mo raw po kung babanggitin ko ang isang koneksyon mula sa Russia. Bahagyang nagtaka ang ating bida, at sinabi, Russia, agad pinapasok ng kanyang secretary ang babae, at sinabi, dito po tayo ma'am, agad na sinabi ng babae, salamat, humakbang ito palapit sa ating bida. Napatingin ito sa paanan ng babae, habang paakyat sa kulay gintong buhok nito, nang laki ang mata ng ating bida sa pagkagulat, at sinabi, Tasha, nakangiti na sinabi ng babaeng si Tasha, Daniel, ang tagal na rin. Inis naman ang dalawang secretary ng ating bida, sabay parinig nito, kay Tasha, sis, sino ba yan? Inis na tumugon ng isa, sabay sabi, hindi ko alam, huwag ka nang magtanong. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Tasha, sabay mahinang napaungol ito. Bahagyang humalukip-kip si Tasha, at ngumiti sabay sabi, Daniel, parang ikaw din ang mga babaeng yan. Nagulat naman ang dalawang babae, inis na sinabi, ano ka mo? Seryosong napatingin ang ating bida sa tatlong babae. Matapos ay tumawa ito at sinabi, ha, Tasha, bakit ka naparito sa Korea? Dapat ay tumawag ka muna. Ngumiti si Tasha, sabay sabi, nako, kahit ako ay nagtataka rin kung bakit ako napadpad dito. At gusto ko sanang makipag-usap sa iyo ng seryoso habang umiinom. Sabay sabi ng ating bida, ganoon ba, tara na, samantala. Sa maulan na nyebe sa kagubatan, isang baboy ramo ang lumabas sa pagkakakubli, maya-maya pa ay umalingaw ang putok ng baril, sabog ang leeg na tinamaan ang baboy ramo. Maririnig ang malakas na ungol nito, hanggang sa mawala ng buhay, agad na humakbang palapit ang lalaking mangangaso, tumawa ito habang hawak ang baril ng pangangaso, sabay sabi, ha, nakakapanabik ang pangangaso ngayon. Agad tumunog ang telepono ng isa sa kanyang mga bantay, matapos sagutin ay sinabi nito sa matandang lalaki, Boss, nakatanggap kami ng tawag mula sa Korea. Bahagyang lumingon ang matandang lalaki, at sinabi, ano na ba ang nangyari? Sinabi ng bantay, natapos na po ang kontrata, pumayag po sila sa isang 5 taong pangmatagalan na kontrata at magbabayad ng $5 na mas mataas kada bariles kaysa sa aming iminumungkahi, at $30 bilyon ang idineposito bilang isang taong paunang bayad sa pamamagitan ng iba't ibang bangko. Ngumiti ang matandang lalaki, sabay pasok sa kanyang isipan si Tasha, at sinabi, ang binatang iyon, tama ang impormasyon tungkol sa pagiging sikat niya sa mga babae, at epektibo ang pagpapadala ng babaeng ahente, at kung handa siyang maglaan ng $1 bilyon bilang kapalit ng buhay, dapat ay mayroon siyang ganoong kapasidad.
Sabay pasok sa kanyang isipan ang sinabi ng ating bida noon, nang na-corner siya sa Hong Kong, at sinabi ng ating bida, kung ligtas mo ako may hahatid sa Moscow, magbabayad ako ng $1 billion na cash. Muling tumawa ang matandang lalaki at sinabi, hahaha, ang binatang yon, marunong siya magnegosyo. Sinabi ng bantay na lalaki, ang karagdagan po na $5 ay tila po para sa security. Sinabi ng matandang lalaki, hindi tulad ng mga maliit na kabute o dalawang mukha ng Europeans, gusto ko siya, haha. Sinabi ng bantay, kung gayon po ba, magbibigay ba tayo agad ng security? Sinabi ng matandang lalaki, hihihi, okay lang na maging sobra sa pagbibigay ng regalo sa kaibigan. Muling sinabi ng bantay, napakagaling po sir, ngayon din po ay ipapadala ko na po ang security team. Nilagyan ng matandang lalaki ng bala ang kanyang baril at sinabi, mayroon din silang sarili security team, kaya huwag kayong magbigay ng malapit na proteksyon, at panatilihin nasa malayo. Matapos ay sinilip ng mata ang baril at muling itinutok sa kagubatan, at muling sinabi, kung may makita kang anumang kainahinalang pagkilos, agad mo itong iulat sa akin. Agad na tumugon ang bantay, sabay sabi, opo, sir. Naintindihan ko po, muling sumulyap ang matandang lalaki, habang nakatutok ang baril sa kagubatan at sinabi, at isa pa, bantayan niyong mabuti ang mga Tsino, dahil sila ang pinakamatalinong magnanakaw sa mundo. Isang baboy ramo muli ang lumabas, maya-maya pa ay muling binaril ito, ng 2 beses ngunit daplis, matulin na nakatakbo ang baboy ramo. Muling sinabi ng matandang lalaki, ang pangalan ba niya ay si Jiang Taesan, tama ba? Agad na sumagot ang bantay, at sinabi, opo, tama po kayo. Ngumisi ito sabay sulyap sa kanyang bodyguard, at sinabi, imbitahan mo siya dito minsan, mukhang masayang mangaso kasama siya. Muling tumugon ang kanyang bodyguard, at sinabi, opo, ipaparating ko po ang mensaheng yan. Muling sinabi ng matandang lalaki, kung gayon, hahanapin na ba natin ang susunod nating biktima, samantala? Sa himpilan ng MTS, sa labas ng gusali nagkakagulo ang mga fans ng FOB. Sabay sinabi mahal ka namin FOB, mga kinikilig na fans at paghanga ng mga babae, nang mapadaan ang ating bida. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, sister. Muli ay napatingin ito sa mga tagahanga ng FOB, na halos sumigaw na. Kasing puti ka ng gatas FOB, mahal ka namin nona, kapatid. At sa loob ng opisina habang magkaharap ang manager ng FOB, at ang ating bida, sa pagitan ng lamesa, sinabi ng ating bida, mukhang maganda ito. Sinabi ng manager, ang lahat ng ito ay salamat sa iyo, director. Sinabi ng ating bida, naku, sobra ka naman, talaga naman nagniningning ang kakayahan mo, Mr. Huang. Ngumiti ang ating bida sabay sinabi, handa na ang bagong kanta ng FOB. Agad na natuwa si Mr. Huang, at sinabi, ha, talaga ba? Napahawak si Mr. Huang, sa kanyang ulo, na tila ba hindi makapaniwala, sabay sinabi, paano naman ang choreography? Sinabi ng ating bida, ang bagay na yan ay, syempre optional yan. Lalong natuwa si Mr. Huang, at pasigaw na sinabi, naku, salamat. Gaya ng inaasahan ko, ikaw talaga ang director, ngunit kasi, napatingin ang ating bida at sinabi, bakit, ano ba yun? Tumawa si Mr. Huang, at sinabi, haha, kung meron kang pagkakataon, may karelasyon ka ba director? Bahagyang nagulat ang ating bida, sabay napatawa ng hilaw, at sinabi, ano ka mo? Bahagyang lumapit si Mr. Huang, sabay sabi, mukhang mas nagliliwanag pa ang mukha mo ngayon Muling tumawa ng hilaw ang ating bida, sabay sabi, hahaha, kasi. Agad pinagpawisan ng malapot ang ating bida, sabay pasok sa kanyang isipan ang mapusok na halikan nila ni Tasha. Matapos ay iniba nito ang kanilang usapan, maayos ba ang lagay ng lahat ng celebrity ng agency? Sabay sinabi sa kanyang isipan habang nakangiti. Para siyang multo, at manulto niya ako. Sinabi naman ni Mr. Huang, kilala mo si Yun, di ba? Napakasipag ng batang yan, habang tumatagal, lalo akong humahanga sa kanya. Sinabi ng ating bida, ang cute niya ngunit may mapang-akit din na alindog. Muling sinabi ni Mr. Huang, nang nakangiti, sabay sabi, siya ay magiging kinatawa na actress ng Korea,
huwag kayong magatubiling mamuhunan sa kanya. Napakamot ang ating bida sa mukha at ngumisi ng hilaw sabay sabi, sige, naintindihan ko. Muling sinabi ni Mr. Huang, mahusay din ang taglay na pag-awit ni Dong Jun sa Amerika. Kahanga-hanga ang paglaki ng lalaking ito, iminumungkahi pa nga ng mga lokal na producer na maglabas siya agad ng album. Ngumiti ang ating bida, sabay sabi, ganoon ba? Muling sinabi ni Mr. Huang, ang mga batang ito ang mga magiging bituin ng MTS. Sinabi naman ng ating bida ng nakangiti, maging si Yeso, rin naman, maayos din ang ginagawa niya, di ba? Agad na tumugon si Mr. Huang, at nakatawa nitong sinabi, haha, syempre naman. Gumagawa rin siya ng malaking pangalan para sa sarili niya nitong mga nakaraang araw, saan kasalukuyan siyang gumagawa ng pelikula matapos tawagin ng director na si Jang Gidong, at ang kanyang kapareha sa pelikula ay walang iba kundi si Joo Jae-guk, at inaasahan na mapupunta sa Cannes ang obra na ito. Agad na sinabi ng ating bida, ganoon ba, ngunit nang maunawaan ang sinasabi nito, ay agad na milog ang mata nito sa pagkagulat, at pasigan nitong sinabi, Teka nga lang, mabilis na tumayo ang ating bida at malakas na inihataw ang dalawang kamay nito sa lamesa. Sino ba ang tinutukoy mo? Agad na't amba sa pagkakatayo si Mr. Huang, sabay sabi, ay naku po. Sabay pumasok sa isipan ng ating bida ang isang imahe, at sinabi sa kanyang isipan, nakalimutan ko na, ang walang prinsipyo na direktor ng pelikula na si Jang Gidong, at ang kapareho niya, ay ang bastos na aktor na si Joo Jae-guk. Napaisip ito ng malalim sabay ng laki ang kanyang mata at sinabi, at si Kang Yeso, ay itinapo na ngayon sa kanila, parang hindi ito nangyari sa nakaraang buhay ko. At habang nang lalaki pa rin ang kanyang mata, napatingin ito kay Mr. Huang at lumabas sa kanyang bibig, pero, nasaan na siya ngayon? Tila ba hindi ito agad na intindihan ni Mr. Huang, sabay sabi, ano ka mo? Tila ba nainis ang ating bida, at pasigaw nitong sinabi, ang sabi ko, nasaan na si Kang Yeso ngayon? Tila ba natakot si Mr. Huang, samantala sa kalaliman ng gabi? Maaaninag ang mapusyaw na liwanag ng buwan, maririnig ang malakas na tunog ng ugong ng helicopter na papalapit, sa isang luma at tila abandonadong warehouse. At sa dulo ng apat na sulok ng isang maruming bodega, isang pares ng paa ng babae ang tila ba takot na takot at sinabi, Senyor. Humakbang palapit ang paa ng lalaki, muling sinabi ng babae, huwag kang lalapit, sisigaw ako. Napaatras sa sulok ng bodega ang babae, at muling sinabi, kung lalapit ka, sisigaw ako. Ngumisi ang lalaki na tila ba hindi ito natatakot, at sinabi, bakit ba, ano bang nagawa kong mali? Hindi ba ako pwedeng magbigay ng payo sa isang junior na inaalagaan ko, ha? Nanginginig sa takot na impit na lumuluha ang babae, at sinabi, sasabihin ko ito sa director, na hindi na ako sasama pa sa pelikulang ito. Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, nasaan na ba sa mundo ang manager ko? Nagpatuloy na ngumisi ang lalaki, at mapang-asar nitong sinabi, nagsasabi ka ng kabaliwan, sino ka ba sa tingin mo? Nang laki ang mata ng babae sa takot, lalong umatras ito sa sulok na kahit wala nang masisiksikan pa. Nakangisi na muling sinabi ng lalaki, baliw kang babae ka. Alam mo na ang lahat noong dumating ka, di ba? Muling nagpatuloy sa paghakbang ang lalaki, ibinuka nito ang dalawang braso na akala mo ay yayakap, at muling sinabi, at para makakuha ng role mula kay Director Jang, magsisimula ka sa paghuhubad, at huwag mong sabihin hindi mo alam yon. Umiiyak na kumilos ang babae, sa pag-atres, at sinabi, hindi ko alam, hindi ko talaga alam, hindi ka totoong senior. Napakahayop mo, binaliwala ito ng lalaki, ngumisi lang ito at sinabi, ito ay karaniwang lang sa mga tulad mo na nais pang sumikat, huwag kang mag-alala masasanay ka rin maya-maya lang. Pasigaw na sinabi ng babae, tumahimik ka, baliw ka. Hindi pinansin ng lalaki ang sinabi ng babae, nagpatuloy ito sa kanyang sinasabi, kailangan mo akong pagsilbihan ngayon. At iyan ang kapalaran mo, hehe. Agad umigting ang galit ng babae, at sinabi, umalis ka, baliw kang hayop ka. Mabilis lumapit ang lalaki at sabay itinaas ang kamay nito upang sampilan ang babae, sabay sabi, ang lakas ng loob mong lumaban. Maririnig ang malakas na sigaw ng babae mula sa labas ng warehouse.
Mula naman sa kadiliman ng gabi, maririnig ang tunog ng isang helicopter, palapit ito sa isang warehouse. Sa loob ng helicopter, maririnig sa mouthpiece ng piloto, at sinabi, "Ito ang Coco 11, over, nakarating na tayo sa destinasyon." Mula sa dalawang piloto, nasa likod nito ang isang lalaki, na walang iba kundi ang ating bida. Muling sinabi sa mouthpiece, "Ito na nga ang pugad, ituloy ang operasyon ayon sa gusto ng kliyente." Roger. Nakakunot ang noo ng ating bida, tahimik ito at seryoso na tila ba nagpipigil ng galit. Malakas na sinampal ni Jaegok ang babae, napaijak ang babae sa lakas ng sampal nito, na ikinapaling ng mukha, napatingin si Jaegok, napaluha naman ang babae. Hinawakan ni Jaegok ang kabila niyang kamay na tila ba minasahe, at sinabi, "Saan ka ba pupulutin, kapag lumaban ka pa?" Habang hawak ng babae ang kanyang pisngi at impit na lumuluha. Ngumisi si Jaegok, at sinabi, "Ha, dapat nakinig kang mabuti, noon nagtanong kami ng maayos." Mula naman sa labas ng pinto ng silid ng bodega, agad tinawag nito ang lalaki, at sinabi, "Jaegok, ano na ang nangyari sa pagpraktis ng mga linya?" Bahagyang lumingon ang lalaking si Jaegok, nang makita ito ng babae, tila ba nagkaroon siya ng pag-asang makatakas, at pasigaw na sinabi, "Director, tulungan niyo po ako." Humakbang papasok ang direktor, namulsa ito sabay ngumisi, at sinabi, "Naku naman, nakakainis naman ang atmosfera dito." Nang laki ang mata ng babae, hindi niya akalain na magkasabwat ang direktor at ang lalaki. Ngumisi si Jaegok, nang mapang-asar, sabay tingin sa direktor, at sinabi, "Boss, nandito ka na pala, hehe." Ang mga ganitong klase ng tao ay nangangailangan ng ilang praktikal na pagsasanay upang maging maayos ang kanilang isipan, at patuloy siyang umuungol kaya kinakailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ngumisi ang director at sinabi, "Mahusay kung ganoon, ang mga bata ngayon ay hindi na nakikinig sa katulad kong direktor, at kapag sinabihan kong maghubad, dapat ay maghubad, at kung sabihan ko magkalat dapat ay magkalat." Sinabi ng lalaking si Jaegok, "Tama ka dyan, at kung magsimula na tayong mag-shooting bukas, kailangan nating siyang turuan ng mabuti ngayon." Napangga nga na impit na lumuluha ang babae, sabay sabi sa kanyang isipan, hindi, ito tama." Muling sinabi ng direktor kay Jaegok, "Pagkatapos ay mabibigyan pa natin siya ng maayos na edukasyon, pagkatapos ng mahabang panahon, hehe." Agad na sumang-ayon si Jaegok, at sinabi, "Tara na ba, hihihi." Muling sinabi ng direktor kay Jaegok, "May inihanda na akong bangkang panggisda, dalhin mo na siya doon." Agad na tumugon si Jaegok at sinabi, "Naku naman, boss, nakahanda na pala, kaya talagang nirerespeto kita, hihihi." Mula naman sa ere, huminto sa tapat ng warehouse ang helicopter, natatanaw nito mula sa ibaba, na hinihila ni Jaegok, ang paa ng babae, patungo sa daungan ng bangka, habang sinusundan nila ang direktor. Galit na sinabi ng piloto, habang nakatingin ito sa baba, "Ano bang ginagawa ng mga lintik na yun?" Parang kinakaladkad nila ang isang babae, agad sumingit sa usapan ang pigil na kanina pa nakikinig na ating bida, sabay sabi, "Buksan niyo ang pinto." Agad nagulat ang dalawang piloto, sabay na sinabi, "Ano kamo?" Tumalim ang mata ng ating bida sabay nagdikit ang mga ngipin nito, at sinabi, "Ang sabi ko buksan niyo ang pinto, ngayon na." Agad na kumilos ang dalawang piloto, sabay talon ng ating bida mula sa helicopter, umaninag ito sa gitna ng liwanag ng buwan. Samantala patuloy kinaladkad ang babae, habang hila ito sa paa. Pasigaw na sinabi ng babae, "Huwag po, maawa kayo, pakiusap. Bitawan mo ako, mga hayop kayo." Sinabi ng direktor, "Hihihi, mas kaakit-akit sa akin ang mga matapang." "Tama, ganyan nga, lumaban ka ng mas marahas." Puno ng luha, kaba, takot at galit, napasigaw na sinabi ng babae, "Kayo, mga hayop kayo, parurusahan kayo sa impyerno. At kahit mamamatay ako, isusumpa ko kayong lahat." Tinawanan lang siya ng lalaki, at mapang-asar nitong sinabi, "Naku naman. Ang bangis, nakakatakot, hahaha, gusto lang naman naming magbahagi ng pagmamahal sa katawan mo, bakit ba ang seryoso mo, hihihi." Hindi nila namalayan ang pagbaba ng ating bida mula sa ere, sabay takbo ito sa dalawang lalaki. Agad itinaas ng direktor ang dalawang kamay ng may pagnanasa at sinabi, "Halika na baby ko, haha.
Patuloy na lumuha ang babae, sabay sabi, hindi, wag, maawa ka. Sabay talon ng ating bida, at mabilis na tinuhad ang matandang direktor, napaidyak ito na tumimbuang, agad nagulat si Jaegok, at sinabi, ano? Namilog ang mata ng babae, sa pagkabigla, sabay sabi, taesan. Matalim ang mata ng ating bida, na tila ba nais na makawala ang naipon nitong galit. Mabilis na sinipas sa mukha ang lalaking si Jaegok, na agad bumaksak. Tumilamsik ang mga dugo nito, kasabay ng mga ungol na nasasaktan, lumipas ang ilang sandali pa. Hawak ng direktor ang duguan niyang nguso, putok ito, sabay sabi, ikaw. Natitigilan ang luhaan na si Jaegok, duguan at putok din ang nguso nito. Nagdikit ang mga ngipin ng ating bida at galit na sinabi, mukhang kailangan ko pang dagdagan ang mga tinamo ninyo. Pinatunog ng ating bida ang kanyang mga buto sa daliri, sabay sinabi, kung piraso-pirasuhin kaya kita at ikalat ko sa dagat, magagalit ba kaya ang hari ng dragon dahil sa pagtatapon ko ng basura? Galit na pasigaw na sinabi ng matandang direktor, shut up, kilala mo ba kung sino ako? Ako si Jang Gidong, mapang-asar na sinabi ng ating bida, ano ba ang pakialam ko? Tila ba mas lalong nangalaiti sa galit ang matandang direktor, sabay sinabi, kaya kung ilibing si Kang Yeseo sa industriyang ito. At dapat mong maintindihan yun, at hindi ko alam kung sino ka, ngunit, hindi mo ba alam na sinaktan mo ang isang malaking bituin? Ang lakas ng loob mo, mula naman sa labas ng warehouse, ay may mga nagdatingan na kalalakihan, at naririnig nila ang mga bawat salita ng direktor. Nagtataka na lumingon-lingon ito upang hanapin ang boses na narinig, napatingin ang mga ito nang mapatingin ito sa direksyon ng matandang direktor at ang lalaking si Jaegok, agad na nabigla ito nang makita duguan pareho ang mga nguso nito, sabay sinabi, Direktor, Senior Jaegok. Nilapitan ito at muling sinabi, ano ba ang away na ito? Sinabi ng direktor sa ating bida, sino ka ba talaga? Sinabi ng manager, naku po, Direktor, ang mukha ninyo, ayos ka lang ba Direktor, Senior? Lihim nang umiti ang ating bida sa mga naririnig. Agad naman narinig nito ang boses at sinabi, hindi mo maaring saktan o patayin ang target. Agad na nagalit ang ating bida sa boses at sinabi, anong sabi mo? Napatingin ang ating bida sa dalawa, nakangisi pareho ang dalawa, muling nagsalita ang boses at sinabi, gumawa sila ng kontrata sa isang masamang Diyos, at sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang masamang Diyos. Tumalim ang mata ng ating bida at gigil na inis na sinabi sa isipan, putik. Nagbibiro ka ba? Wala akong hindi kayang gawin, napatingin ang manager na si Kang Yeseo, sa ating bida at sinabi, Director. Tila ba nabigla ang dalawang binugbog ng ating bida, at sinabi, ano ka mo? Director, oo at siya ang agency director. Agad naman sinigawan ng matandang direktor ang manager at sinabi, ano bang kagaguhan, sa tingin mo ang ginagawa mo? May utak ba itong tinatawag mong director, ha, manager? Agad na patingin ng masama ang ating bida, hindi nito nagustuhan ang sinabi ng matandang direktor. Pinagpawisan na kinakabahan na humingi ng paumanhin ang manager, sabay sinabi, pasensya na po. Humakbang ang ating bida palapit sa matandang direktor, bahagyang pang nagulat ito nang may sinabi ang manager. Sabay sabi, ano ka mo, isa siyang director ng MTS, ah? Kaya naman pala, hindi nakakapagtaka na itinaas niya ang kanyang ulo ng napakataas. Inis na sinabi ng ating bida, ano ngayon sayo? Tila ba lalong nainis ang matandang direktor at sinabi mo na ano ngayon? Kung ikaw kaya ang may gawa nito sa lead actress, kailangan mo akuing ang responsibilidad, at paano naman ang mga pelikula ko? Ano ang plano mong gawin dito? Tumingin ang ating bida at mapang-asar na sinabi, ano ba ang pakialam ko doon? Inis na sinabi ng matandang direktor, anong ibig mong sabihin na wala kang pakialam? Siyempre kailangan mong magbayad, agad dumukot ng 3.1 milyon ang ating bida, sabay abot nito sa matandang direktor. Tumingin ang matandang direktor at sinabi, ano ang mga ito? Ngumisi ang ating bida at sinabi, ano pa, edi pera. Agad na tulala ang matandang direktor sabay sabi, ano? Napatingin ito at agad pinagpawisan ng malapot, sabay sinabi sa kanyang isipan, 300 milyon. Ngumisi ang ating bida,
sabay taas ng kanyang kamao, sabay sinabi, ituring mo itong paunang bayad para sa pinsala. Napautal ang matandang direktor, at sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Maya-maya pa ay umalingongaw ang sigaw ng matandang direktor at ang lalaking si Jaeguk. Habang nagpatay mali siya naman ang manager at ang mga kasama niya na dumating doon. At gaya nga ng inaasahan sa mundong ito, patuloy na binugbog ng ating bida ang matandang direktor at ang lalaking si Jaeguk. Mas maraming bagay ang maaaring malutas gamit ang pera kaysa sa inaalala ng isa. Lumipas ang mga araw at buwan ng bagong taon, 2010. Habang nasa kanilang bahay ang ating bida isang simple salo-salo ito, kaharap ang kanyang magulang at kapatid na kambal, at ang bisita niyang babae na si Yuna, maging ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin, sinabi ng kanyang tiyuhin, kay Yuna, kung gayon, ang tatay mo pala ay nagpapatakbo ng isang kumpanya ng mga pyesa ng mobile phone. Agad na tumugon si Yuna, at sinabi, opo, ganoon na nga po tito, sinabi ng ating bida, wow, ang pagbati sa bagong taon, ay kusa ng dumarating ngayon. Muling sinabi ni Yuna, sa mga panahon po na ito, maayos ang takbo ng negosyo at medyo lumaki na po ito ng kaunti, dahil sa hirap ng ekonomiya nitong mga nakaraang araw. Sinabi ng tiyuhin nito, natutuwa akong marinig na maayos naman ang takbo nito, siya nga pala, nakapagtapos ka na ba ng pag-aaral? Napatingin ang ating bida, habang nakangiti, sabay sabi sa isipan, malaki na si Oh Jae-yong. Agad sumagot si Yuna, at sinabi, kakatanggap ko lang po ng master's degree ko. Ngumiti ang tiyuhin ng ating bida at sinabi, mukhang nagsikap ka ng husto, sinabi naman ng isa pang tiyuhin ng ating bida, saan bang school ito? Tumugon si Yuna, at sinabi, sa Yale University po, sinabi ng tiyahin ng ating bida, sa Yale, ha, anong sabi mo? Sumingit sa kanilang usapan ang kambal at sinabi, tita, nagtapos din po ang Sister Yuna, sa Harvard Business School, sinabi ng isa pa, nag-aral din po siya sa ibang bansa. Ngumiti ang kanilang tita, at sinabi, ganoon ba, mukhang may magandang pananaw si Tae-san sa mga babae. Namula ang ating bida, napakamot ito ng ulo na tila ba nahihiya na ngumiti. Sinabi naman ng kanyang ina, ngunit kahit na pumunta ka para sa pagbati ng bagong taon dito sa amin, hindi ba't parang nakakahiya naman yata, at balita ko siksikan pa ang mga kalsada patungong Hilaga dahil sa traffic tuwing pauwi na kapag holiday. Ngumiti si Yuna, na tila ba nahihiya, at sinabi, ayos lang po yun nay. Aalis na po kami maya-maya, kakain lang po muna kami ng hapunan bago kami umalis. Agad tumunog ang cellphone ng ating bida, tumayo ito upang sagutin, sabay sabi, ito nga po si Jang Tae-san. Sinabi ng nasa kabilang linya, Tae-san, mabuti naman at sinagot mo na. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, pasensya na po, hindi ako nakatawag ng maaga. Sinabi ng nasa kabilang linya, walang problema, para sa isang abalang kaibigan na katulad mo. Lumipas ang oras sa sandaling oras na kumustahan, habang kausap pa rin ng ating bida ang nasa telepono, sinabi ng ating bida, sige po, malapit ko na po kayong bisitahin, Chairman. Tila ba nagtaka ang ina ng ating bida at mga tiyahin, nang marinig kung sino ang bibisitahin ng ating bida. Nagtataka na sinabi ng kanyang ina, Chairman ba kamo? Sino ba yun kausap mo sa telepono? Bahagyang sumulyap ang ating bida sa kanyang ina, at sinabi, siya po ay si Chairman Sangchul Oh Jae-yong. Agad nagulat ang magulang ng ating bida, at mga tiyuhin nito. Bahagyang napasigaw ito at sinabi, ano, si Chairman Sangchul Oh Jae-yong. Bahagyang nainis ang kanyang ina at pinagalitan ito, sabay sabi, Tae-san hindi ka dapat nagbibiro ng mga ganyan bagay. Inis din na sinabi ng kanyang ama, at bakit ka naman tatawagan ni Chairman Oh Jae-yong, ha? Hindi maipaliwanag ng ating bida, tumingin ito sa babae, na gustong sabihin ang kanilang napag-usapan ng chairman, sabay sabi, Miss Yuna, napangiti ang babae, at sinabing, bakit? Sinabi ng ating bida, ang sabi nila, ay parating na raw ang helicopter mula sa inyong tahanan. Agad na paangga nga ang magulang ng ating bida, maging ang tiyuhin at tiyahin nito, hindi sila makapaniwala na ang girlfriend ng kanilang anak, na ang kanilang bisita na si Miss Yuna, na napakasimple, ay ang anak ng pinakamayaman na chairman, at sabay-sabay na sinabi,
Hindi maaari, napangiti ng hilaw ang babae, bahagyang pinagpawisan nito na tila ba nahihiya, at sinabi, tama po kayo, si Chairman Songchul po ang father ko, sabay pasok sa isipan ang ama nito na nakangiti.